Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful, di ba po? So, bago po tayo magsimula, ay inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko at manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng wisdom, kayo po ang magbigay ng sasabihin ko, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na makilala po namin kayo ng lubusan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Actually po, hindi ako kinakabahan right now. Kasi sanay na po akong tumayo. Dahil yung course ko nga po is talagang haharap ka sa maraming tao. Pero yung boses ko lang po parang yun. So, how is God preparing me for ministry? So, paano nga ba ako pinapara ng Panginoon sa ministry? So, sisimulan ko po sa kung paano ko nga ba siya nakilala. Paano ko nga ba nakilala ang Panginoon? So, gusto ko lang pong i-share na alam naman po ng lahat na mula bata pa lang ako, sa church na po ako lumaki. And kahit bata pa lang po ako, kapag sinasama ko sa church ni Mama, dahil kasama po sa praise and worship, kumbaga iba po yung joy na nararamdaman ko. Kasi po ako yung tao na mahilig ako sa music. Kumbaga, mapakinggan ko lang siya ng isang beses, parang sa akin, parang nauulit-ulit ko na po siya. And then, naalala ko po, tuwing Sabado ng gabi, nung bata pa po ako, yun po kasi yung time ng practice namin, unlike before na minsan nagiging Friday po. So, ayun po, tamang kinig lang po, ganon, sa kanila. And then, parang sa isip ko, ay, sa'yo pala pumunta sa church, kahit sa murang edad, ganon. Tapos, that time po, meron na ring Team Brels. May nauna po sa amin, sila Ate Jeng Ariola, Ate Grace Ann, and Ate Charmaine po, na nakikita kong tumutugtog sa harap at nagpupuri sa Panginoon. So, sabi po sa Psalm 150, verse 4, praise Him with tambourines and dancing. Hanggang sa isang araw po, hindi ko namalayan na isa na pala ako sa tumatayo. Kumbaga, grabe si Lord kasi, alam mo yun, nanonood lang ako. Kumbaga, parang sila lobby lang ako that time and hindi ko alam na isa na pala ako sa tatayo. Kumbaga, how great is God, di ba po? Na nanonood ka lang dati pero ngayon tumatayo ka na, nagli-lead ka na, and isa ka ng leader. And, ayun. Kapag po tumatayo ako sa harap, nagpipray po ako sa mind ko. Sabi ko, Lord, sana po yung mga batang kasama ko sila, Debbie, Hannah, and Andrew, tsaka si Lobby, sana po gamitin niyo po sila. Gamitin niyo po sila sa pagpupuri sa inyo kasi naisip ko po na hindi habang buhay is malakas ako. Kumbaga, hindi naman po ako permanent dito. Kumbaga, may times po na syempre, kailangan ko din pong mag-work, siguro po. And sila, syempre, mag-growing up din sila. Kailangan po nila ng mag-lead. Kumbaga, siguro po naisip ko, habang nandito ko, gusto kong sanayin sila. Kahit minsan po, kasi yung schedule ko, conflict siya. Pero tinatry ko po yung best ko na mapunan po yung pagiging leader. And then, sobrang haba kasi, pero konti lang po. Ayun. Yung number 2 ko po is Isaiah 60, verse 22. Sabi po dito, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, may i-share din po ako dito. Gusto ko pong i-share yung mga panahong bata pa rin po ako noon. Akala ko po kasi habang buhay na akong maging only child. Dahil sabi ko sa sarili ko, yung iba, ang dami nila sa pamilya. Pero ako, pag uuwi ako sa school, ang madadatnan ko lang is si Mama and si Papa. Kumbaga, sa isip ko po, sana meron din akong kapatid. And yung mga age ko po nun is 11 or 13 na po. So, di ba po yung iba, nasusundan sila agad. So ako, 11 or 13, wala pa akong kapatid. Pero hindi naman po ako parang nagbabakto, Lord, bakit wala akong kapatid? Ganon. Kasi naisip ko naman, si Papa po is nasa ibang bansa, din doon.
And ayun, dumako po sa isipan ko na sana ayun, magkaroon na po ko ng kapatid na makakasama ko, makakalaro, and nagsabi rin ako, Lord, sana girl. Kasi syempre girl ako eh. Gusto ko po maiipitan ko siya and masusuklayan, ganon. And walang mintis po ako nag-pray nun. Gabi-gabi, nagpipray po ako na sana ibigay na yung pinipray ko sa kanya, na sana magkaroon na ako ng kapatid. Kasi sabi ko, wala namang imposible sa Panginoon. Kumbaga, kailangan mo lang mag-pray kung meron kang isang bagay na gusto, kailangan mong mag-seek sa Panginoon. Hindi pwedeng isang beses ka lang nag-pray and then, ay okay na, nag-pray na ako. Kumbaga, dapat tuloy-tuloy. Umabot po yun ng buwan, and then siguro mga 1 year. And then, isang araw po, lumapit sa akin si Mama. Sabi niya, may pinakita po siya. Sabi ko, maano yan? Tapos, syempre bata po ako nun, wala naman po kong kaalam-alam sa mga PT na yon. Sabi niya, PT yan. Sabi niya, buntis ako. So ako, sabi niya, buntis ako. So ako, ano i-react ko? Eh, di ko naman po alam kung paano mag-react dahil bata lang ako. Di naman ako kagaya niyo na, di ba po? Tapos sa akin, iniisip ko, ano magiging reaction ko? Matutuwa ba ako? Or anong pakiramdam? Parang ganun po. And ayun nga, then pumasok po sa isip ko yung pinag-pray ko ng matagal na panahon. Actually, hindi ko po siya tinigilan. Kumbaga, gabi-gabi talaga nagpipray ako. May times na umiiyak ako. Sabi ko, Lord, gusto ko nang magkaroon ng kapatid. Ganon. Kasi ayoko pong tumanda ng walang kasama. Kumbaga, sabi ko, si mama ko, tsaka si papa, hindi na siya pabata. Yung age nila, hindi na pabata. So, ako, gusto ko po nang kapag tumanda ako, may makakasama po ako. Ganon. And, ayun po, nung dumating po si Lobby, first time ko po siyang nakita. Sobrang liit lang niya. Mas maliit, pero mas maliit po ako sa kanya. Very cutesy. Ayun po. And then, syempre, first time ate, ganun. Syempre, ano po bang mararamdaman ng ate? Syempre, matutuwa. Alangan namang malungkot ako, nagkaroon na ako ng kapatid, malulungkot pa ako. Kumbaga, tears of joy. So, yun po yung dahilan kung ba't ako biyak. And then, may sinulat po ako dito. Pinakita sa akin ng Panginoon na in God's perfect timing, kapag ayos ng lahat, kapag nakita ng karapat-dapat ka sa hinihingi mo, ibibigay niya yung mga bagay na hinihingi mo. Smooth. Yung tipong walang pag-iisip na negative. Ang kailangan lang natin is magtiwala sa pangako niya na be still and know that I am God, na He is God of everything. Siya ang nagbibigay at bumabawi ng lahat. Kaya ang gusto ng Panginoon ay maniwala tayo sa Kanya na hindi niya tayo iiwan at bibuin kailanman. And then yung third ko po is, ito, na-discuss na rin po ito before. Pero, ito, Jeremiah 29:11. Sabi po dito, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Isa sa pinakapaborito kong verse at malapit sa puso ko itong Jeremiah 29:11. Dahil sabi dito, may plano ang Panginoon sa atin. Yung plano niya ay maganda. Planong bibigyan tayo ng pag-asa. So, sa mga sa mga kapatid po nating nawawalan ng pag-asa, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil alam ng Panginoon ang plano niya sa atin. And ayun po, gaya ng, share ko lang din po ulit, so pangatlong share. Ayun, so gaya ng ibang estudyante, marami akong gustong course. Isa na dyan ang DVM or Doctor of Veterinary Medicine, and meron din Tourism and PhM or Bachelor of Science in Hospitality Management na course ko ngayon. Lahat ng course ay mahirap dahil need ng time, effort, sleepless night, at marami pang iba. Actually, hindi pa po ako nakaka-graduate, pero ang dami ko na agad plan sa life kapag nakatapos ako ng pag-aaral. At dahil sa naisip ko po na gusto kong makatulong sa family ko,
kala mama at papa, syempre, especially, ay, dahil, yun nga po, naisip ko na hindi na sila pabata. Naisip ko rin, sumagi rin po sa isip ko yung kapatid ko, si Lovie. Yung pinag-pray ko at ako po yung nagpangalan sa kanya. Kaya siya naging Lovie Joyce. Yun. At ayun po, kapatid kong maliit, matalino, at may pangarap sa buhay. Na balang araw, ako na ang magsusupport at magpapaaral sa kanya. Hindi lang yon ang pangarap ko para sa akin at sa family ko. Dahil sino bang ayaw ng pamilyang hindi maayos? Ang ibig ko sabihin po is yung napoprovide yung mga needs ng hindi nagkukulang. Kumbaga, sapat po at sigit na. And so, napatanong po ako. Yun po yung plano ko. So, pero ano yung plano ng Panginoon? Ano nga ba ang plano ng Panginoon sa akin? So, di ba po nabanggit ko po yung 3 course na napili ko, which is ako yung may gusto at hindi yung plano ng Panginoon yung sinunod ko dito. Pero dito po, babanggitin ko po na sa 3 course na yon sa DBM, BSHM, and Tourism, ang nagwagi is yung BSHM, which is yung Hotel and Restaurant Management. Hindi ko po alam kung anong plano sa akin ng Panginoon, pero dito niya ako dinadala. Parang dito ko po nakikita yung parang magiging ano ko sa future. And kung tatanungin niyo ako kung mahirap ba, ang sagot ko yes. Dahil kakasabi ko lang po kanina, lahat ng course ay mahirap. Kailangan mo magpuyat, may times na iiyak ka na lang dahil sunod-sunod, kumbaga, hindi mo na alam yung gagawin mo. Pero sa akin po, hindi kasi ako ganun eh. Ako po yung tao na nahihirapan ako pero naisip ko, ba't ako mahihirapan? May Diyos ako eh. Ano ba naman yung napakaliit na problema na yan? Kung yung, ang tawag dito? Kung yung patay nga na buhay ng Lord, ano pa tong napakaliit na problema ko? So, wala akong dahilan para mag-worry. Parang yun po yung nasa isip ko. And actually, ginawa ko po ito. Matagal na, pero masaya ako kasi nabigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon na tumayo. Front of you po kasi last year po hindi ako nakatayo dahil conflict na po sa schedule. Pero ito ako ngayon, nakatayo po ako sa harap nyo. Hindi ako kinakabahan. Kumbaga, dala-dala ko yung anak, kasama mo ko, ba't ka kakabahan? Tsaka, hindi naman ikaw yung nagsasalita, ako. Kumbaga, huwag kang magpa-apekto, gano'n. Kumbaga, yung tipong nasa dulo ka na, akala mo nasa dulo ka na, ay, dulo na, paano ako nito, saan ako kakapit? Pero sabi ng Lord, anak, nandito ako, huwag kang matakot, ganon. And then, ayun, nilagay ko rin po dito na alalahanin po natin yung planong Panginoon sa buhay natin. Always ask God kung saan ka ba talaga niya dadalhin. Matutong maghintay, magtiwala sa ating Panginoon na nakatatalos ng lahat. Alalahanin natin na sa tabi lang natin ang Panginoon. Alam niya ang lahat-lahat sa atin. Alam niya ang pangangailangan natin. Alam niya kung hanggang saan lang tayo. Ayun. God said, hindi kita dadalhin sa isang bagay kung hindi kita ipapanalo. Magtiwala ka lang, anak. At meron pa po siyang dito, parang rema lang po to na sa mga nabasa ko po. Gagawin kitang masaya, pero bago yan, dadaan ka muna sa maraming pagsubok para mas tumibay ka. Kumbaga, maniwala, magpatuloy tayo sa Panginoon. Kasi alam natin, hindi tayo bibigay ng Panginoon. Kaya ito po ako, nasa harap niyo ko ngayon. At dahil sa biyaya ng Panginoon. So, in conclusion po, just because it's hard, doesn't mean it's impossible. Nothing is impossible with God. Di ba po? Walang imposible sa Panginoon. Kung sa tingin mo, hanggang diyan ka na lang, huwag ka sumuko. Ask God, ask sa mga plano niya. Gano'n man katagal ang prayer mo, alam mo, goods, kasi galing sa Panginoon. Hindi siya galing sa kung sino man.
kaibigan, ah, something na alam mong akala mo tutulungan ka pero hindi pala. Siyempre, palpak po. Doon tayo sa sure. Kay Lord, siyempre. And ayun po, it's all about Jesus for God's glory and surrender all to God and all the belongs. Seek God day and night. And babasahin ko rin po yung Revelation 20-30. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. And live question na po, or kayo na po. Tapos na po. Maraming salamat po mga kapatid. Meron po. Kaso baka hindi na po maintindihan. Ito po. Yes. So, ay,